Ang kwentong ito ay katang-isip lamang at isinulat para sa layuning aliwin at bigyang libang ang mga tagapakinig at manonood. Anumang pagkakatulad sa tunay na buhay, tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang. Huwag sanang ipakahulugan ito bilang tunay na salaysay. May mga bahagi ng kwento na maaaring hindi angkop sa lahat ng edad, kaya't pinapayuhan ang mga magulang na gabayan ang mga batang manonood. Ito ay bahagi ng serye ng Kwentong Aswang, True Story Style, na sinadya ang takbo ng istorya upang lumikha ng misteryo, kilabot, at pagninilay, sa isang liblib na baryo sa gitnang Luzon, malayo sa syudad at modernong kabihasnan. Tahimik ang buhay ng pamilyang De La Peña. Kilala sila sa baryo bilang masipag, mapagpakumbaba, at laging handang tumulong sa kapwa. Si Mang Andres ang haligi ng tahanan, isang karpintero na ginagalang ng buong lugar. Si Aling Minda naman, ang kanyang butihing asawa, ay tindera ng kakanin sa palengke. Kasama nila ang kanilang nag-iisang anak na si Elmer, 16 na taong gulang, masigasig sa pag-aaral at masunurin sa magulang. Ang kanilang bahay ay yari sa kahoy, may bubong na yero at may maliit na hardin ng mga gulay sa likod. Tuwing umaga, sabay-sabay silang kumakain ng agahan, mainit na sinangag, itlog, tuyo at kapeng barako. Sa tanghalian, kung hindi adobo ay ginisang monggo, at sa hapunan ay sabaw na may mga gulay mula sa kanilang bakuran. Simple lang ang kanilang pamumuhay, pero punang pagmamahalan. Hindi uso sa kanila ang mga gadget. Sa halip, ang huni ng mga kuliglig sa gabi at kwentuhan sa ilalim ng buwan ang nagsisilbing aliwan. Kapag araw ng linggo, nagsisimba sila at bumibisita sa puntod ng mga yumao nilang kamag-anak. Ganyan kahalaga ang pamilya at tradisyon sa baryong iyon. Subalit, sa likod ng katahimikan, may mga lumang kwento ng kababalaghan na ikinukwento ng matatanda. Sa gitna ng kagubatan, may mga sinasabing nilalang na hindi dapat gambalain. May mga pagkakataong ang ilang hayop ay nawawala, at ang ilan ay natatagpuang wala ng dugo sa katawan. Ngunit, dahil hindi ito mapatunayan, kadalasan ay tinatawanan lang ito ng mga kabataan. Si Elmer, bagamat lumaki sa baryo, ay hindi gaanong naniniwala sa mga aswang o engkanto. Mas interesado siya sa agham at teknolohiya. Mahilig siyang magbasa ng mga libro sa paaralan, at nangangarap balang araw na maging inhinyero. Ngunit kahit ganoon, may paggalang pa rin siya sa mga paniniwala ng mga matatanda. Isang gabi, habang naghuhugas ng pinggan si Aling Minda, naitanong niya kay Mang Andres, naalala mo pa ba siya? Siya, balik ni Andres habang nag-aayos ng gamit sa sala. Yung dating nobya mo si Liza. Yung umalis sa baryo bago kayo ikasal. Napahinto si Andres. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanilang bahay. Matagal na yon. Huwag na nating ungkatin, maikling sagot ni Mang Andres. Hindi na muling binanggit ni Aling Minda ang pangalan ni Liza. Pero si Elmer, bagamat nagkukunwaring hindi nakikinig, ay naging interesado. Sino kaya si Liza? At bakit tila may lungkot sa mata ni tatay noong nabanggit siya? Makalipas ang ilang araw, isang kakaibang balita ang kumalat sa baryo. May isang tricycle na dumating sa hating gabi, may sakay na babae na nakaitim at may takip ang mukha. Hindi kilala ng mga taga-baryo ang babae, pero tila pamilyar ang kanyang tindig at pananalita. Sabi ng driver ng tricycle, ang babae raw ay nagmula sa syudad at tila matagal na raw niyang gustong bumalik sa baryo. Kinabukasan, may kumatok sa bahay ni Mang Andres. Pagbukas ni Elmer ng pinto, isang matandang babae ang bumungad. Payat, maputla ang balat at malamlam ang mga mata. Andres, tanong ng babae habang nakatingin sa loob ng bahay. Liza, bulong ni Mang Andres. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Tila may malamig na presensyang pumasok sa bahay. Si Elmer, bagamat hindi pa batid ang tunay na koneksyon, ay nakaramdam ng kilabot. Ang dating nobya ni tatay ay bumalik at wala ni isang tao sa baryo ang naghintay o nagbalita ng kanyang pagbabalik. Mula noon, tila may kung anong nagbago. Sa bawat hakbang ng babae sa baryo, tila may aninong sumusunod. Tahimik man siya, ang kanyang mga mata ay tila nangungusap ng lungkot, ng paghihiganti, o ng isang lihim na matagal nang itinatago. At mula sa araw na yon, ang buhay ng pamilya De La Peña ay unti-unting magbabago. Ang katahimikan ng baryo ay magiging simula ng isang kwentong puno ng misteryo, takot, at paglalantad ng mga lihim ng nakaraan. Mula nang muling humarap si Liza kay Mang Andres, naging usap-usapan na siya sa buong baryo. Sa mga tindahan, sa mga labahan sa ilog, at maging sa simbahan, hindi maiiwasang mapag-usapan ang dating nobya ni Andres.
Ngunit hindi lang ang pagkakakilanlan niya ang ikinagulat ng mga tao, kundi ang paraan ng kanyang pagbabalik. Ayon sa mga nakasaksi, dumating siya sakay ng isang tricycle mula sa bayan pasado 12:00 ng hating gabi. Nakasuot siya ng itim na bestida, may manipis na belo sa kanyang mukha at hindi umiimik. Tahimik siyang bumaba sa tapat ng lumang bahay na matagal nang walang naninirahan, ang dating bahay ng kanyang mga magulang na namatay sa isang sunog mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Hindi ba't sinunog ang bahay na yan noon? Paano siya makakatira ron? Tanong ng isang matandang babae kay Aling Lorna, ang may-ari ng karinderya. Yun nga raw ang pinagtataka ng driver. Sabi niya, "Ma'am, baka delikado po dyan," pero ang sagot lang daw ni Liza, "Dito ako nabibilang." Nagkatinginan ang mga matatanda. Ibang klaseng aura raw ang babaeng iyon. Malamig ang presensya. Tila laging may kasunod na anino kapag siya ay dumaraan. Kinabukasan, pinuntahan ni Mang Andres ang bahay na yon. Nag-aalala siya, hindi lamang sa kanyang nakaraan, kundi sa mga maaaring isipin ng kanyang pamilya. Pero higit sa lahat, gusto niyang matiyak kung ano nga ba ang dahilan ng pagbabalik ni Liza. Pagdating niya sa bakuran, bukas ang gate. Nakatanim pa rin sa gilid ang mga tuyot na halaman ng kanyang mga biyenan. Ang mga bintana ay nakatakip ng makakapal na kortina, at tila walang bahid ng alikabok, na para bang may matagal nang naninirahan doon kahit noon pa. "Liza," mahinang tawag ni Andres. Bumukas ang pinto at sumilip si Liza. "Andres, alam kong darating ka. Bakit ka bumalik?" "Dahil may dapat pang tapusin." Walang paliwanag si Liza. Walang paliwanag si Andres. Sa kanilang katahimikan ay naroon ang matinding tensyon, hindi ito simpleng pagkikita ng dalawang dating magkasintahan. May kulang. May iniwang sugat. May iniwang lihim. Samantala, si Elmer ay lalong naintriga. Sa kanyang murang edad, dama niya ang pagkabalisa ng kanyang ama. Madalas itong mag-isa sa silong. Tahimik. Laging nakatulala. Minsan ay nahuhuli niya itong tumitingin sa lumang larawan nila ni Liza na nakatago sa bowl. "Tay, sino ba talaga si Tita Liza? Kaibigan ko lang nung araw. Bakit parang natatakot ka sa kanya?" Hindi sumagot si Andres. Sa halip ay marahang ipinatong ang kamay sa balikat ng anak at bumulong ng, "Huwag kang lalapit sa kanya. Kahit kailan." Ngunit ang payong iyon ay mahirap sundin para kay Elmer. Mas tumindi ang kanyang pagnanais na alamin kung sino ba talaga ang babaeng iyon. Minsan, sinundan niya ito habang papunta sa ilog. Hindi ito dumadaan sa normal na daan. Dumaan ito sa masukal na bahagi ng gubat, sa isang masikip na landas na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Nakita niyang may dala itong sisidlan na may lamang dugo, at inilubog iyon sa ilalim ng punong balete. Napaurong si Elmer. Tila nanigas ang kanyang katawan. Nang biglang lumingon si Liza, hindi siya gumalaw. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng anino ng mga punong kahoy, nagtagpo ang kanilang mga mata. "Gusto mong malaman ang totoo, hindi ba?" "Hindi po ako, sumusunod po ako kay nanay," nauutal na sagot ni Elmer. Ngumiti si Liza, ngunit hindi ito nakapagpakalma. Ang ngiting iyon ay tila puno ng lihim. Lahat ng sikreto ay may oras. "Maghintay ka, Elmer. Malalaman mo rin ang papel mo sa kwentong ito." Tumakbo si Elmer pauwi, habol ang hininga. Nang sabihin niya ito sa kanyang mga magulang, nagalit si Mang Andres. "Sinabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa kanya." "Pero tay, may dala siyang dugo." "Sa balete siya pumunta." Hindi na muling sumagot si Andres. Sa halip, lumabas siya ng bahay at nagtungo sa bahay ni Liza. Hating gabi na, ngunit pinilit niyang makausap ito. Nang kumatok siya, biglang bumukas ang pinto, walang kumatok mula sa loob. Walang tumanggap. Walang tao sa sala. Ngunit naroon ang isang matandang upuan, at sa ibabaw nito ay isang larawang larawan nila ni Liza noong kabataan. Walang ni isang alikabok. Bagong linis ang buong bahay. Tila may naninirahan nga roon, ngunit wala namang bakas ng buhay. Kinabukasan, isa na namang hayop ang nawawala. Isang baboy na pinapakain sa may likod bahay ng kapitbahay nila. Natagpuan ang balat nito sa damuhan, walang laman at walang dugo. Baka aswang, bulong ng ilang matatanda. Muling bumalot ang takot sa baryo. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalik sa isipan ni Andres, si Liza ba ay bumalik bilang tao, o bilang nilalang ng dilim na hindi na dapat bumalik pa? Simula nang bumalik si Liza sa baryo,
Hindi na naging katulad ng dati si Mang Andres. Hindi ito agad napansin ni Aling Minda, ngunit si Elmer, sa kanyang pagiging mapagmasid, ay unti-unting nakaramdam ng pagbabago sa ugali at kilos ng kanyang ama. Kung dati ay palaging maaga itong bumabangon para maghanda ng almusal at maglinis ng bakuran, ngayon ay madalas siyang mahuli ng gising. Madalas ay wala na itong gana sa pagkain. At kung dati-rati ay palabiro at masigla ito, ngayon tila laging tulala, parang may mabigat na iniisip. Isang gabi, habang nanonood ng telebisyon si Elmer sa sala, napansin niyang si tatay ay tahimik na lumabas ng bahay bandang 11:00. Hindi ito nagsabi kung saan pupunta. Nais niya sanang tanungin pero pinili niyang manahimik. Ilang minuto ang lumipas, sinilip niya ito mula sa bintana, nakita niyang dumiretso ito sa direksyong patungo sa lumang bahay ni Liza. Kinabukasan, tila wala lang nang bumalik si Andres. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata ay may maitim na bilog. Namumula rin ang kanyang mga mata na parang hindi siya nakatulog. Hindi rin siya sumasagot ng tuwid kapag tinatanong. Tay, galing po ba kayo kina Tita Liza kagabi? Wala ka nang pakialam dyan, Elmer. Matulog ka na lang. Hindi sanay si Elmer na sigawan ng kanyang ama. Palaging mahinahon at magiliw si Andres, pero ngayon, tila may ibang naninirahan sa kanyang katawan. Si Aling Minda ay nagsisimula na ring magtanong. Isang gabi, habang naghahain ng hapunan, binanggit niya ang mga pagbabago. Andres, may problema ba? Bakit parang hindi ka na namin makausap ng maayos? Pagod lang ako. Marami akong iniisip. Pero hindi ito nakaligtas sa mapanuring mata ni Minda. Sa buong pagkakasama nila bilang mag-asawa, ngayon lamang niya nakita ang kanyang asawa na tila bang may bumabagabag sa loob. Hindi lang ito simpleng pagod. Isa itong uri ng takot na sinisikap nitong itago. Nagsimula na ring magbago ang takbo ng gabi. Sa paligid ng bahay, madalas ay may maririnig na mahihinang kaluskos sa bubong at sa paligid. Minsan, may naririnig silang pagaspas ng pakpak kahit walang ibon sa paligid. Isang gabi, nakita ni Elmer ang isang malaking anino sa labas ng bintana, tila isang nilalang na may pakpak, pero pag dumaw niya ay wala na ito. Nagsaliksik si Elmer. Nagtungo siya sa bahay ng kanilang kapitbahay na si Mang Ernesto, isang dating albularyo na kilala sa baryo bilang tagapag-alam ng mga misteryo. Dito niya inilapit ang kanyang mga obserbasyon. Mang Ernesto, sa tingin niyo po ba may aswang sa baryo? Bakit mo natanong, iho? Kasi po may kakaibang babae na bumalik. Dating nobya raw ni tatay. At mula nung bumalik siya nag-iba na po si tatay. Nagseryoso ang matanda. Ilang taon na ba siyang nawala? Mahigit 20 po. At bumalik na parang walang nagbago sa itsura. Opo, napailing si Mang Ernesto. Kapag bumabalik ang isang taong matagal nang nawala at tila hindi tumatanda kadalasan, hindi na siya lubos na tao. Nagbigay si Mang Ernesto ng ilang palatandaan ng mga nilalang na hindi ordinaryo. Madalas gising sa gabi, iwas sa bawang o asin, nakikitang gumagala tuwing kabilugan ng buwan, may mga hayop na nawawala o patay na, lahat ng ito ay tumugma sa mga nangyayari sa paligid. Sa isa pang gabi, nahuli ni Elmer si tatay na may dalang supot ng karne. Hindi ito karaniwang karne mula sa palengke, mapula ito at may amoy na halos hindi niya maipaliwanag. Tay, anong laman yan? Huwag mong pakialaman. Itinago ito ni Andres sa silong ng bahay. Nang wala na siya, sinilip ito ni Elmer. Laking gulat niya nang makita niyang may lamang hilaw na lamang loob, tila hindi pa hugas at sariwa, at may bakas pa ng balahibo. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, kinausap niya si nanay at isinalaysay ang lahat ng nakita niya. Sa una, hindi ito pinaniwalaan ni Minda, ngunit nang siya na mismo ang makakita sa ilalim ng bahay, nanlamig ang kanyang katawan. Andres, ano to? Hindi niyo naiintindihan? Kailangan ko to, sigaw ni Andres. Ano nang kailangan, Andres? Karne ng hayop. Galing saan? Para saan? Tumulo ang luha ni Andres. Hindi ako makakatulog kung hindi ko siya bibigyan. Hindi ko siya matanggihan, si Liza, bulalas ni Minda. Tumango si Andres. Binabalik niya ako sa dati, hindi ko maintindihan. Para akong kinukulong. Mula roon, naging malinaw sa kanila na hindi na simpleng bisita ang dating nobya. May hawak ito sa isip at damdamin ni Andres. Isa itong panibagong banta na hindi nila inaasahang haharapin. Si Elmer, sa kanyang murang edad,
ay unti-unting naunawaan na ang mundong kanyang ginagalawan ay hindi kasing payapa ng inaakala niya. At ang kanyang ama, ang haligi ng kanilang tahanan, ay unti-unti nang nawawala sa kanilang piling hindi pisikal, kundi espiritual. Pagkalipas ng ilang linggo, kumalat sa buong baryo ang usap-usapan tungkol sa mga kakaibang pangyayari. Mula sa simpleng obserbasyon at bulong-bulungan, unti-unting naging matinding alingasngas ang bumalot sa buong komunidad, at sa gitna ng lahat ng ito, ang pangalan ni Liza ang palaging nasasangkot. Ang mga alingasngas ay nagsimula sa maliliit na bagay, mga alagang manok na nawawala, mga baboy na natagpuang wala ng laman loob, at mga kalabaw na bigla na lang nanghihina at namamatay. Marami ang nag-aakalang may magnanakaw o mabagsik na hayop sa kabubatan, pero kakaiba ang mga natitirang bakas, tila hinigop ang dugo ng mga ito at may mga sugat na hindi normal. Minsan, isang gabi, sumugod ang isang matandang lalaki sa barangay hall. Nanginginig ito, namumutla at halos hindi makapagsalita. May nilalang sa bubong namin. Ang laki. Ang pakpak akala ko kalabaw na lumilipad. Nagtawanan ng ilang kabataan na naroroon pero ang mga matatanda ay hindi natawa. Sa kanilang mga mata, ito ay seryoso at isang patunay na may hindi likas na nilalang ang gumagala sa gabi. Baka aswang na, bulong ni Aling Lorna sa kanyang kumpere. Yun na ang sinabi ng mga matatanda. Pag may hayop na nawawala, lalo na't walang bakas ng dugo, may aswang na dumaan, sagot ni Mang Efren habang umiiling. Habang palalim ng palalim ang gabi, lalo ring lumalakas ang takot sa baryo. Ang mga batang hindi na pinapayagang maglaro sa labas pagdapo ng dilim. Ang mga bahay ay nagsimulang maglagay ng bawang sa pintuan at asin sa bintana. Kahit ang mga hindi naniniwala noon sa kwento ng mga aswang ay nagsimulang maniwala na. Sa gitna ng lahat ng ito, pansamantalang nanahimik si Liza. Hindi na siya madalas lumalabas sa araw, ngunit tuwing gabi, may nakakakita sa kanya, naglalakad ng mag-isa sa tabi ng gubat, minsan ay nakatayo lang sa tapat ng bahay ni na Andres, nakatitig sa kawalan. May ilan ring nagsasabing naririnig nila ang pag-ungol o mababang halakhak mula sa kanyang bahay, lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Isang gabi, habang nasa labas si Elmer, nakita niyang naglalakad muli si Liza sa landas patungo sa kakahuyan. Nagtago siya sa likod ng puno at sinundan ito mula sa malayo. Doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya makakalimutan kailanman. Sa ilalim ng isang matandang puno, si Liza ay tila may kinakanta. Isang matinis at lumang wika ang lumalabas sa kanyang bibig, habang may hinuhukay siya sa lupa gamit ang kanyang mga kamay. Nang makuha niya ang isang bagay, tila bangkay ng hayop, kanyang isinilid ito sa isang sisidlan na gawa sa luma at itim na tela. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang maliit na kahon at doon inilagay ang laman loob ng hayop. Pagkaalis ni Liza, dali-daling lumapit si Elmer at sinilip ang lugar. Doon niya nakita ang mga bakas ng mga hayop, dugo, buhok at balat. Parang ritual ang nangyari. Nang gabing iyon, alam niyang hindi na basta usap-usapan ang lahat. Isa itong senyales, isang paalala na ang nilalang na bumalik ay may dalang panganib. Kinabukasan, kinausap ni Elmer si Aling Lorna, isang matanda na kilala sa baryo bilang tagapangalaga ng mga kwento. Dinala niya ito sa ilalim ng puno kung saan nakita niya si Liza. Naku, iho, hindi ito basta ritual. Ito ang sinasabi nilang pagtawag o paglapit sa itim na kapangyarihan, ginagawa lang to ng mga aswang kapag nais nilang palakasin ang kanilang kakayahan. Biglang nanindig ang balahibo ni Elmer. Ibig sabihin, isa talaga siyang, hindi na siya ang dati mong tita Liza. Ang bumalik sa baryo ay nilalang na may ibang kaluluwa. Samantala, sa bahay ni na Elmer, lalong nagiging tahimik si Tatay Andres. Sa mga pagkakataong kinakausap siya ng kanyang pamilya, wala itong sagot kundi mga salitang malalim, minsan ay hindi na nila maintindihan. May gabi pa na nahuli siyang nagsasalita mag-isa, hawak ang isang lumang kwaderno. Si Nanay Minda ay hindi na rin nakakatulog ng maayos. Madalas siyang magdasal at palihim na nagtatanong sa mga kapitbahay kung may alam silang albularyo o mambabarang na maaaring tumulong. Ngunit ang baryo ay tila iniiwasan na ang kanilang pamilya. Yung asawa ni Minda, parang sinasapian na baka hawak na siya nung matandang babae, bulong ng isang kapitbahay sa isa. Yung anak nila, laging tulala rin ngayon, baka sunod na ring madamay. Ang mga dating kaibigan at kapitbahay ng pamilya ay nagsimulang umiwas. Lalo pang lumalim ang takot ng isang gabi ay may natagpuang mangingisdang wala ng lamang loob at ang katawan nito ay palingalinga sa tabing ilog. Ang mata ay bukas at ang mukha ay puno ng takot.
Naglunsad ng pagpupulong ang barangay. Nais na ng ilang residente na paalisin si Liza sa lugar, pero walang matibay na ebidensya para ito'y gawin. Paano natin siya paalisin kung wala tayong konkretong basehan? Tanong ng kapitan. Hindi niyo ba kita? Lahat ng kamalasan nagsimula nang bumalik siya, sigaw ng isa. E paano kung magalit siya at lalo tayong gawa ng masama? Sagot ng isa pa. Walang naging desisyon. Bagkus, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila. Isa-isa silang nagsyalisan, bitbit ang takot at pangamba. Samantala, sa bahay ni Elmer, mas lalong lumalim ang pakiramdam ng panganib. Hindi lang ito alingas-ngas, hindi lang ito haka-haka, ito ay realidad na unti-unting lumulunod sa kanila. At sa kalagitnaan ng gabi, si Elmer ay nagising sa sigaw ni tatay. Liza! Huwag mo akong pilitin. Tumakbo si nanay at Elmer sa silid ni Andres. Nanginginig ito, pawis na pawis, at nakatitig sa dingding. Wala itong makuhang salita, kundi ang paulit-ulit na bulong, tinatawag niya ako, gusto niya akong kunin. Hindi na naging madali ang mga sumunod na araw para sa pamilya de la Peña. Lalo na kay Elmer, na gabi-gabing nababalisa, hindi dahil sa sigaw ni tatay, kundi dahil sa kanyang mga panaginip. Tuwing hating gabi, pare-pareho ang panaginip ni Elmer, isang matandang babae na nakasuot ng itim ang unti-unting lumalapit sa kanya. Ang paligid ay madilim at sa likuran ng babae ay may nagliliyab na apoy. Palapit ito ng palapit habang may binubulong sa isang wikang hindi niya maintindihan. Sa huling bahagi ng panaginip, humahawak ito sa kanyang kamay at biglang sumusulpot ang mga imahe ng dugo, bangkay at isang itim na uwak. Sa bawat paggising niya, basang-basa ng pawis ang kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang kamay at ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Nanay, paulit-ulit na ang panaginip ko. Si Tita Liza parang may gusto siyang ipakita, bulalas ni Elmer habang nag-aalmusal. Anak, baka epekto lang yan ng takot. Matulog ka na lang ng maaga, sagot ni Minda, pilit na pinapakalma ang anak, kahit siya mismo ay hindi na rin mapalagay. Ngunit hindi kayang baliwalain ni Elmer ang kanyang nararamdaman. Kaya't napagdesisyonan niyang balikan si Mang Ernesto, ang matandang albularyo. Dinala niya ang isa sa mga itim na tali na nakita niya sa ilalim ng punong balete, na minsang ginamit ni Liza sa kakaibang ritual. Pagkapakita ng piraso ng tali, agad itong kinilatis ni Mang Ernesto. Iho, ang tali na ito ay ginagamit sa pagdugtong ng diwa, isang anyo ng kulam na nag-ugnay sa kaluluwa ng biktima at ng mambabarang. Nanlaki ang mata ni Elmer. Ano pong ibig sabihin? Ang ibig sabihin niyan may koneksyon ka na sa kanya. Ibig sabihin may nilagay siya sa'yo. Maaring hindi mo napansin. Maaaring sa simpleng paghawak lang niya sa'yo. Biglang pumasok sa isip ni Elmer ang huling pagkikita nila ni Liza sa gubat, nang magtagpo ang kanilang mga mata, at mahawakan nito ang kanyang kamay sa panaginip. Mula noon ay nagsimula ang kanyang mga bangungot. Pwede pa po bang putulin yung koneksyon? Tanong niya. Maari, pero kailangan natin ng orasyon. Kailangan rin ng paglilinis. Hindi sapat ang dasal lang. Kailangan nating tapatan ang itim ng puti. Sinabihan ni Mang Ernesto si Elmer na magdala ng asin, bawang, at puting kandila sa bahay, at ikot ito sa paligid habang pinagsasabay ang orasyon. Ngunit kailangan ang pahintulot ng kanyang mga magulang. Agad siyang umuwi upang kausapin si nanay. Ngunit pagdating sa bahay, isang hindi inaasahang pangyayari ang sumalubong sa kanya. Si Andres, ang kanyang ama, ay nasa sala, nakaupo sa isang sulok at wala sa sarili. Nakatingin ito sa isang punto sa kisam. Sa tabi niya, naroon ang isang papel, may sulat kamay. Hindi ko na siya kayang pigilan. Gabi-gabi niya akong kinakausap. Sa panaginip, sa isip, sa gising. Ako ay isa ng kasangkapan. Napaluha si Minda. Elmer, anak ko, ano ba talaga to? Hindi makasagot si Elmer. Alam niyang kailangang madaliin ang paglilinis, pero tila huli na. Maging ang kanyang ama ay tuluyan ng pinasok ng anino ni Liza. Kinagabihan, dumating si Mang Ernesto. Dala niya ang kanyang bag ng mga gamit, banig, langis, kandila, bawang, at mga sinaunang anting-anting. Sa pagsisimula ng ritual, hiniling niyang huwag may lalabas o papasok ng bahay. Pinatay nila ang lahat ng ilaw at sinindihan ang 3 puting kandila. Sa gitna ng sala, pinaupo si Andres habang pinapahiran ng langis sa noo at dibdib. Habang binibigkas ang orasyon, biglang nagsimulang manginig si Andres. Lumayo kayo. Liza!
Tama na, sigaw ni Andres habang pinipigilan ang sarili. Sumigaw si Elmer. Tay! Labanan niyo po. Nandito po kami. Lalong lumakas ang hangin sa loob ng bahay. Ang mga kandila ay biglang nagsayaw at ang apoy ay tila gumagalaw kahit walang hangin. Sa isang iglap, tila may boses na lumabas sa bibig ni Andres, hindi ito ang kanyang normal na tinig. Siya ay akin. Hindi niyo siya maibabalik. Nanginig si Minda. Napasandal sa dingding habang binabasbasan ni Mang Ernesto si Andres ng tubig na may asin. Tama na, sigaw ng albularyo. Hindi mo nahawak ang kaluluwa niya. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng katotohanan, lumayas ka. Maya-maya'y napaubo si Andres. Bumagsak ang katawan sa sahig at dahan-dahang nagbalik ang kanyang ulirat. Anong nangyari? Mahina nitong tanong. Lumapit si Elmer. Tay, ligtas na kayo. Sandali lang, magpahinga kayo. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat. Mula sa labas, may narinig silang tila umbol ng hayop, malalim, malupit, at tila gutom. Tumayo si Mang Ernesto at sumilip sa bintana. Doon niya nakita, sa ilalim ng ilaw ng buwan, ang isang anino na hindi tao, malalaki ang mata, nakausli ang likod, at may maitim na pakpak. Aswang, bulong ng albularyo. Nagagalit siya. Alam niyang nilalabanan natin siya. Agad na pinasara ni Ernesto ang mga bintana, pinasindi muli ang mga kandila, at sinabihang huwag lalabas ng bahay anuman ang mangyari. Lumipas ang gabi na puno ng takot. Si Elmer at si Minda ay nakayakap sa isa't isa habang binabantayan si Andres. Sa labas ng bahay, naririnig ang paggalaw, kaluskos, at minsan ay tila tinutuklap ang bubong. Pero hindi sila pinasok ng nilalang, tila may proteksyon mula sa orasyon at panalangin. Pagdating ng umaga, lumabas ang pamilya at nakita nilang may mga bakas ng kuko sa dingding, may bahagyang paso sa paligid ng bahay, at ang kandila ay naubos ng kusa. Si Mang Ernesto ay may huling bilin bago umalis, hindi pa ito tapos. Kailangan nating tuklasin ang pinagmumulan ng kapangyarihan niya. Baka may iniingatang anting-anting, o itim na bato, o kalansay ng pinatay. Hanapin nyo. Sirain nyo. Doon lang matatapos ang sumpa. Hindi pa man ganap na lumilipas ang gabi, ay nagtipon-tipon na sa bahay ni Elmer ang ilang mga kalalakihan sa baryo kasama ang albularyong si Mang Damian. Nakapwesto sila sa paligid ng maliit na altar kung saan may mga kandila, bawang, asin, at isang lumang krusipyo. Buo na ang kanilang desisyon, kailangan na nilang tapusin ang lagim na dulot ng dating nobya ni tatay, na ngayoy pinaniniwala ang isa palang matandang aswang. Si tatay naman ay tila tuluyan nang nawawala sa sarili. Hindi na siya umiimik at madalas ay nakatitig lamang sa kawalan. Binalot ng matinding takot si Elmer, hindi dahil sa mismong aswang kundi dahil tila unti-unting kinakain ng dilim ang pagkatao ng kanyang ama. Ngayong gabi ang tamang panahon, ani Mang Damian. Malakas ang buwan at lalabas siya para manghuli. Bago maghating gabi, naghiwa-hiwalay ang grupo. Sina Elmer, Mang Damian, at dalawang matapang na lalaki ay nagtago malapit sa lumang bahay ng babae. Ang iba naman ay pumwesto sa daan at sa paligid ng gubat. Ang plano ay palibutan ang nilalang at isagawa ang ritual upang siya ay tuluyang mawala. Tahimik ang gabi. Tila huminto ang mundo. Wala ni isang huni ng kuliglig o alingawngaw ng hangin. Hanggang sa bigla na lamang may narinig silang kakaibang huni, isang uri ng ungol na malahayop, ngunit may halong tinig ng babae. Sa takip ng dilim, lumabas ang dating nobya ni tatay mula sa lumang bahay. Nakayuko ito, ngunit mabilis ang lakad, tila may inaamoy o hinahanap. Huwag muna, bulong ni Mang Damian habang hawak ang kanyang anting-anting. Hintayin natin siyang pumasok sa bitad. Paglapit ng babae sa gitna ng mga punong kahoy, sabay-sabay na lumitaw ang mga nagtatagong lalaki. Itinaas ni Mang Damian ang krusipyo at nagsimulang magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lumayas ka, masamang nilalang. Ngunit sa halip na matakot, biglang nag-iba ang anyo ng babae. Unti-unti siyang nagkaroon ng balahibo sa katawan, humaba ang kanyang mga kuko, at ang kanyang mata ay naging pula. Isang napakalakas na sigaw ang kanyang pinakawalan, dahilan upang ang mga ilaw ng lampara ay pumutok, at ang hangin ay biglang umikot sa paligid. Nagiging hayop siya, sigaw ng isa. Isang matinding sagupaan ang naganap. Tumalo ng aswang sa isa sa mga lalaki, kinagat ang balikat nito, at itinapon palayo. Agad namang sumugod si Mang Damian at ibinuga ang hawak na asin at bawang sa mukha ng nilalang.
Napaungol ito at umatras, tila nasaktan. Tuloy lang ang dasal, sigaw ni Elmer na kahit nanginginig sa takot ay pilit na nagdarasal habang hawak ang lumang krus ng kanyang lolo. Nagpasalin-salin ng atake ang aswang. Isang beses ay muntik na nitong makuha si Elmer, ngunit iniharang ni Mang Damian ang isang patpat na may sagradong ukit. Sumingaw mula sa katawan ng aswang ang maitim na usok, senyales na nasasaktan ito sa mga sagradong bagay. Ilawan ang bahay, sigaw ni Mang Damian. Doon natin siya mahuhuli. Agad-agad na sinindihan ng mga lalaki ang mga tabing ng bahay gamit ang sulo. Kumalat ang apoy sa paligid at tila napaligiran na ng liwanag ang dilim. Ang aswang ay umatras papasok sa kanyang bahay habang humihiyaw sa galit at sakit. Tulungan niyo ako, ani Elmer. Kailangan natin siya ikulong. Bawat isa ay kumilos, ang iba ay nagpako ng krus sa pintuan, ang iba naman ay patuloy sa pagbuhos ng asin sa paligid ng bahay. Sa loob ay naririnig ang napakakilabot na sigaw ng babae, tila nagbabanta at humihingi ng tulong mula sa mga di nakikitang nilalang. Ngunit walang makapagliligtas sa kanya ngayon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan ng nilamon ng apoy ang buong bahay. Kasabay ng huling tilian ng aswang ay isang napakalakas na pagsabog, tila may umalis na espiritu mula sa lupa. Nayanig ang paligid at ang lahat ay napayuko. Matapos ang ilang minuto, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Walang ibang naiwan sa nasunog na bahay kundi abo, sinunog na damo, at ang krus na itinayo ni Elmer sa harap ng pintuan, nakatayo pa rin, hindi man lang nadapuan ng apoy. Tahimik na lumapit si tatay, na sa wakas ay tila bumalik sa kanyang sarili. Lumuha siya at niyakap si Elmer. Anak, ano ang nangyari? Mahina niyang tanong. Wala na siya, tay. Pinalaya na natin kayo, sagot ni Elmer habang niyayakap ang ama. Ngunit sa likod ng kanilang tagumpay ay may natitirang tanong, may iba pa bang nilalang na tulad ng dating nobya ni tatay na nagkukubli sa dilim? Nang makumpirma ni Elmer at ng albularyo ang tunay na pagkatao ni Aling Lourdes bilang isang aswang, hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Alam nilang hindi sila pwedeng makipagsabayan sa isang nilalang na may kapangyarihang higit sa tao. Ngunit may isang paraan upang pigilan ito, ang paggamit ng mga sinaunang panlaban, bawang, asin, langis na hinaluan ng dasal, at dasal ng panunumpa. Nagdesisyon ang albularyo na harapin si Aling Lourdes sa gabi ng kabilugan ng buwan, ang pinakamatindi at pinakamapanganib na panahon para sa isang aswang. Doon siya pinakamalakas, paliwanag ng albularyo, ngunit doon rin siya mas madaling mahuli kung gagamitin natin ang tamang orasyon. Ang buong pamilya ay abalang-abala sa paghahanda. Si Elmer, kahit takot, ay matatag ang loob, hindi na niya hahayaang masira pa ang kanilang pamilya. Si nanay, bagamat nanginginig sa kaba, ay kusang tumulong sa paglalagay ng mga pako at bawang sa bawat bintana at pinto ng kanilang bahay. Kahit si tatay, na tila gising na sa pagkakaalipin ng madilim na kapangyarihan, ay muling nanumbalik ang tapang. 10:00 ng gabi nang magsimula ang ritual ng albularyo. Pinagpulsuhan niya ang direksyon ng enerhiya gamit ang kanyang tinik ng isda at sinindihang kandila. Unti-unti, ang paligid ay naging malamig at ang liwanag ng buwan ay tila lumalabo. Nararamdaman niya na tayo'y naghahanda, sabi ng albularyo. Biglang umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa gubat. Isang tinig ng babae, ngunit hindi karaniwang tinig. Malalim, mabagsik, at tila may kasamang daing ng mga kaluluwang hindi matahimik. Dumarating na siya, sigaw ni Elmer. Sa isang kisap mata, pumutok ang ilaw sa loob ng bahay. Dumilim ang paligid. Tumakbo ang albularyo sa gitna ng bakuran, hawak ang krus na kahoy at isang bote ng langis na may dasal. Sumunod si Elmer at si tatay. Sa madilim na kakahuyan, isang nilalang ang dahan-dahang lumilitaw, nag-aanyong hayop, ngunit may mukhang babae. Ang mga mata nito ay pula, ang bibig ay may ngipin na mahaba at matatalas, at ang kuko ay tila mga pangil ng halimaw. Aling Lourdes, sigaw ni tatay, tama na. Hindi ka na namin tinatanggap dito. Ngunit tumawa lang ang halimaw. Isang malalim at malamig na halakhak ang lumaganap sa paligid. Hindi niyo ako maitataboy. Nakatanim na ako sa dugo ninyo, sabi nito habang biglang bumilis ang kilos at lumipad paikot-ikot sa ere. Mabilis na sinabuyan ng albularyo ang langis sa lupa at sinindihan ito. Umilaw ang apoy at tila humarang sa galaw ng aswang. Nagsimula itong sumigaw sa sakit, ngunit hindi pa rin umaatras. Binasa ng albularyo ang kanyang bibig ng sariling dugo at inumpisahan ang sinaunang dasal ng panunumpa.
Habang binibigkas ang orasyon, ang lupa ay tila yumanig at ang hangin ay lumamig palalo. Sa ngalan ng mga ninunong nagbuwis ng dugo upang itaboy ang dilim, sa liwanag ng alab ng pananampalataya, lumayas ka, Aling Lourdes, sigaw ng albularyo. Lumapit si tatay, hawak ang isang kutsilyong pinatakan ng langis at asin. Kahit nanginginig, itinulak niya ito sa lupa sa harap ng nilalang. Hindi na ako alipin mo. Hindi ako ang binata noon, ako na ngayon ang ama ng pamilyang ito. Ang halimaw ay sumigaw ng malakas, tila binubuwag ang mga espiritu sa paligid. Ngunit hindi ito nakalapit. Sa huling dasal ng albularyo, pinukol niya ang bote ng banal na langis sa katawan ng halimaw. Nagliyab ito. Umatungal sa sakit. Ang apoy ay hindi karaniwang apoy, ito'y apoy na may dasal, apoy na nilikha upang sunugin ang kasamaan. Habang nasusunog ang nilalang, bigla itong bumalik sa anyo ng matandang babae. Nakaluhod, luhaan, at nanghihina. Tay. Henry, mahina niyang sabi. Si tatay ay hindi nakagalaw. Halata sa mukha niya ang kirot, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa sakit ng pagkakaalipin sa isang nilalang na minahal niya noon. Ngunit walang lugar ang pagdadalawang isip. Tinalikuran niya ang babae at lumapit sa kanyang pamilya. Matapos ang ilang minuto, tuluyang natupok ang katawan ni Aling Lourdes. Wala nang iniwan kundi abo at mga itim na balahibong parang sa ibon. Tahimik na bumalik ang gabi sa dating sigla nito. Nawala ang bigat sa hangin at ang mga ilaw ay muling bumukas. Ligtas na tayo, mahina ngunit matapang na pahayag ng albularyo. Sa huling gabi ng kwento, bumalot sa buong baryo ang katahimikang tila puno ng kaba. Ang buwan ay bilog at maliwanag pero tila mas malamig kaysa karaniwan. Sa bahay ni Mang Tomas, sama-sama silang nagtipon, si tatay, si nanay, si Lolo Andres, ako, si Kuya Lem, at ang ilang kapitbahay na alam na rin ang buong kwento ni Lourdes, ang dating nobya ni tatay na isa palang aswang. Nagdesisyon si Lolo Andres, na isang retiradong albularyo, na tapusin na ang sumpa at ang pananakot ni Lourdes. Ayon sa kanya, habang bilog ang buwan at hindi pa lubusang nababawi ni Lourdes ang kanyang lakas, may tsansa silang tuluyang mapuksa ito. Gumawa sila ng malaking sigil sa gitna ng bakuran gamit ang abo ng palay, durog na bawang, at asin. Sa gitna nito ay inilagay ang puting manok, isang simbolo ng kalinisan at sakripisyo. Sa paligid ay tinusok ang mga kahoy na pinatulis at pinatakan ng langis ng niyog na hinaluan ng banal na tubig. Habang abala sila sa paghahanda, naramdaman naming muli ang kakaibang lamig sa paligid. Ang mga alagang hayop ay tila nababahala, tahol ng aso, ungol ng baka, at huni ng mga ibon sa gitna ng gabi. Tanda ito ng nalalapit na presensya ng nilalang na hindi tao. Bigla na lang sumiklab ang apoy sa isa sa mga ilawan kahit walang hangin. Sabi ni Lolo, iyon ay tanda na papalapit na si Lourdes. Agad kaming naghanda. Sa kabila ng takot, nagsanib puwersa kami, hindi na para lamang kay tatay, kundi para sa kapakanan ng buong baryo. Mula sa dilim ay sumulpot si Lourdes. Ang itsura niya ay mas lalong naging nakakakilabot, maputlang balat, nanlilisik na mata, at mahahabang kuko. Pero ang pinaka nakakatakot ay ang kanyang ngiti, tila ba masaya siya sa bawat pagdurusa ng tao. Akala niyo ba matatapos niyo ito ng ganun-ganun lang, bulong niya sa hangin na parang sabay na naririnig ng lahat. Lumapit siya sa bilog, ngunit tumilapon siya palayo nang tumama ang kanyang paa sa sagradong guhit. Napasigaw siya sa sakit. Nagsimulang magbago ang kanyang anyo, unti-unting lumalabas ang tunay na anyo ng aswang, kulubot na balat, maitim at mahaba ang dila, at mga mata na wala ng puti. Dito nagsimula ang labanan. Si Lolo Andres ay nagsimulang magdasal habang inaabot kay Kuya Lem ang mga pamato, palaspas, asin, at kutsilyong binasbasan. Pinukol nila ng asin si Lourdes habang si tatay naman ay lumapit sa kanya, dala ang lubid na gawa sa buntal at sinabuyan ito ng langis na may dasal. Tapusin mo na, Tomas, huling sabi ni Lourdes bago siya mapasok sa gitna ng bilog. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lolo. Inilagay niya ang dahon ng sambong sa apoy, sabay bigkas ng isang matandang orasyon. Umatungal si Lourdes, humihiyaw ng sakit, habang unti-unti siyang napapaligiran ng apoy. Pero hindi ito karaniwang apoy, tila apoy ng liwanag, ng kapayapaan. Hanggang sa tuluyan siyang naglaho, hindi na siya nakitang muli. Ngunit naiwan ang isang bagay, isang lumang singsing na ibinigay ni tatay kay Lourdes noong sila ay magkasintahan pa. Kinuha ito ni tatay at marahang isinalpak sa lupa. Ito ang tanda na tapos na ang lahat, mahina niyang sabi. Lumipas ang gabi na may tahimik na katahimikan.
Parang muling nabuhay ang baryo sa bagong pag-asa. Sa mga sumunod na linggo, nawala ang kababalaghan sa paligid. Ang mga hayop ay tahimik na muli at ang mga bata ay muling naglalaro sa labas. Sa huli, si tatay ay tila muling nabuhay sa kanyang sarili. Naging mas masayahin siya at mas naging malapit sa amin. Si nanay, bagamat alam ang lahat, ay piniling patawarin siya sapagkat alam niyang hindi na si Lourdes ang parehong babae na minahal ni tatay noon. 6.